Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Gaano ba tayo kahanda na talikuran ang lahat para sa pagbabagong buhay? Ang pagtawag ni Jesus ay may kaakibat na pagbabagong buhay. Sa kanyang pangangaral sa baybayin ng lawa ng Galilea, tinawag niya si Levi upang makatuwang niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Matthew left everything and followed Jesus. May kahandaang magbagong buhay si Mateo para sa pagsunod niya kay Jesus. Itinaya niya ang lahat. Iniwan niya ang lahat alang-alang sa pagsunod at pag-ibig niya kay Jesus. Kilala ni Mateo ang kanyang kilala si Mateo sa kanyang pagiging makasalanan. But Jesus did not look at Matthew's sinfulness, but on how he would change his life. Ganito tayo tinitignan ni Jesus. Hindi tayo hinuhusgahan, bagkus iniaangat tayo mula sa ating kadustahan. Bakit? Dahil kilala ka ni Jesus. Kilala po tayo ni Jesus sa atin pong mga pagkakasala. Kaya nga po sa pagpapahayag po ng Ebanghelyo, tinawag niya si Levi o si Mateo para maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ang bawat isa din po sa atin mga minamahal ko pong kapatid, anuman po ang estado natin sa buhay, ay tinatawagan ni Jesus para sa pagbabago. Tinatawagan ang bawat isa po sa atin upang sumunod sa panawagan ni Jesus na kanyang maging disipulo. Kaya nga po mga minamahal ko pong kapatid, kung ang bawat isa po sa atin ay nakarinig ng pagtawag ni Jesus, huwag po tayong mag-atubili na sumagot sa kanya pong panawagan. Ako rin po ay hindi ko po sinasabing perpekto ang akin pong pagkatao. Hindi ko po sinasabi na sa pagtawag sa akin ng Panginoon bilang isang pari ay naging maayos ang akin pong buhay. Dati pong ako'y nabarkada, dati ko pong natikman na po ang buhay po sa labas bago po ako sumunod sa panawagan po ng Diyos. Naririyan po yung umiinom ako, naririyan po yung hindi na po ako umuwi ng bahay namin sapagkat ako po ay laging lasing. Naririyan po yung hindi ko na po sinusunod yung payo ng akin pong mga magulang sapagkat ang iniisip ko na lamang po ay yung kaligayahan na idinudulot sa akin ng mundo. Ito po yung katangian, ito po kung sino po si Alvin po noong nakaraan. Pero nakita po ni Jesus kung papaanong sa pagtawag niya po sa akin, kaya ko po palang magbago. Kaya ko po palang sumunod sa panawagan ng Diyos. Opo, hindi po ganoon kadali. Opo, kinakailangan na meron kang iwan ko ang mga mahal ko sa buhay, iwan ko ang mga bisyo na akin pong nakagisnan. Sapagkat kilala ni Jesus ang bawat isa po sa atin at tayo po ay tinatawag para sa pagbabagong buhay. Kaya nga po, ang bawat isa po sa atin ay naririto sa banal na misa, sa banal na pagdiriwang na ito, upang ang bawat isa po sa atin ay makapiling ni Jesus. Ang bawat isa po sa atin ay sama-samang nagpunta sa simbahang ito upang makasalo ni Jesus sa hapag ng Eucharistia. Sapagkat nakikita ni Jesus na ang bawat isa po sa atin ay makasalanan. Kinikilala po tayo ni Jesus at tinatawag po tayo ni Jesus para magbago ng atin pong buhay sapagkat ang bawat isa po sa atin ay makasalanan. Ang pakikisalo sa hapag ni Jesus
ay tanda ng kanyang pakikiisa at pakikisama sa mga taong makasalanan. It is a sign of intimacy. Ganoon pinahalagahan ni Jesus ang mga makasalanan. Kaya nga po, ang bawat isa po sa atin na sa pagtawag ni Jesus, na sa pagparito natin sa banal na Eucharistia, masasabi ni Jesus, kilala kita. Kilala kita, tinawag kita para makisalo sa banal na Eucharistia. Para tanggapin mo ang aking katawan, para tanggapin mo ang aking mga salita, ang aking katawan at ang aking salita na makapagpapabago ng iyong buhay. Sa pagpunta natin sa banal na Eucharistia, hindi na tayo hinusgahan ni Jesus. Hindi na sinabi ni Jesus sa bawat isa sa atin, bakit ka naririto? Hindi ba makasalanan ka? Kung hindi bagkus, patuloy tayong niyayakap ni Jesus at tinatawag para magbagong buhay. Kaya nga po nung narinig ni Jesus ang tanong ng mga Pariseyo, kanya agad sinabi, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kung hindi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sapagkat sino nga ba ang nangangailangan ng pagbabanal? Sino nga ba ang nangangailangan ng kagalingan? Ang bawat isa po sa atin ay nangangailangan ng kagalingan. Hinihilom tayo ni Jesus. Pinapagaling tayo ni Jesus. Unti-unti po tayong nakikisalo sa kagalingan na ibinibigay ni Jesus sa bawat isa po sa atin upang makahati tayo sa kaharian ng Diyos na itinadhana para sa bawat isa sa atin. Ang pagbabad ni Jesus ay walang halong panghusga. Kaya nga po, napakaganda pong isang paalala sa bawat isa po sa atin na noong pong kapanahunan, kapag po tayo ay kumakain, nakikisawsaw po tayo o naguhugas po tayo ng mga kamay. Kahit na po may mga bisita po sa atin, bilang isang mga Pilipino, nakaugalian na po natin magsawsaw ng kamay o maghugas ng kamay sa iisang lalagyan. Nakisawsaw si Jesus sa atin pong makasalanan. Hinugasan tayo ni Jesus. Pinalaya tayo ni Jesus sa atin pong mga kasalanan kasi kakilala niya tayo. Bumabad si Jesus nang walang panghuhusga sa bawat isa sa atin. Ito yung tunay na pakikiisa. Ito yung tunay na pakikisama na kapag naramdaman mo na siya at tinawag ka na niya, kaya mo nang talikuran ang lahat dahil sa Kanya. Gaano po ba tayo kahanda na talikuran ang lahat sa pagtawag ni Jesus sa bawat isa po sa atin? Mga minamahal kong kapatid, nasa ikalawang araw na po tayo ng pagnunubena sa mahal na Senyor Santo Niño. Araw-araw tayong tinatawagan, araw-araw tayong inaanyayahan na makatulad sa Kanya pong buhay.
Gaano po ba tayo kahanda sa pagsagot ng oo tulad ni San Mateo? Iniwanan ng lahat, iniwanan ng kanyang pagiging makasalanan, iniwanan ng kanyang trabaho bilang tax collector, alang-alang kay Jesus. Alam niyo po kung ano lang ang hindi niya kayang iwan. Alam niyo po kung ano lang po ang hindi niya iniwanan sa pagtawag ni Jesus sa kanya pong buhay. Ang hindi niya iniwanan ay ang ballpen o ang kanyang panulat noong siya ay nakaupo sa paningilan ng buwis. Sapagkat ang pansulat na iyon ang kanyang naging daan upang maipahayag sa ating lahat ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ng pagsusulat ng Ebanghelyo. Mga minamahal ko pong kapatid, ang pagtawag ni Jesus ay laging nagpapabanal, laging nakapagpapabago ng kalooban. Kaya kapag tinawag ka niya, huwag kang mag-atubiling tumugon agad sa kanyang panawagan. He will change you because He loves you. Kaya kanyang baguhin dahil minamahal ka niya. Ang kailangan lang, mga minamahal kong kapatid, tumugon sa kanyang pagtawag. Iwan mo na ang lahat at hayaan mo nang si Jesus ang kumilos sa iyo pong buhay. Amen.